Tatlong magkakasunod na away kalsada ang nakunan ng mga netizens sa Fairview sa lungsod ng Quezon. Sa mga videong yan, makikita ang lalaking galit na galit at gusto pang manakit. Ano ang responde ng otoridad sa mga insidenteng kinasasangkutan ng lalaking ito? Panuurin po natin. Sagot! O, pasensya na. Sagot! Sir, tama na po yan, sir. Mo? Mali ka na nga, ipipilit mo? Sagot! Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na. Sagot! Pasensya na ako. Inano ka ba namin? Gilit-git ka ba? Nanggagalaiti sa galit ang lalaking ito habang sinisigawan ng driver ng nakagitgitang sasakyan sa kalsada sa lungsod ng Quezon. At ang babaeng sakay sa kotse tila nagmamakaawa na para sila ay makaalis na. Pasensya na po, kuya. Pati yung plaka. Siya, oh. Naghahamon ng away ko, oh. Sa iba pang video, isang lalaki rin ang bumaba sa kanyang sasakyan habang nakipag-away sa driver ng isang UV Express. Viral din ang videong ito kung saan isang lalaki ang hinarang ang isang truck at nagkaroon ng matinding pagtatalo na tila mauuwi pa sa gulo. Inano ka ba namin? Ang mga videong ito umani ng iba't ibang reaksyon online. At ang sangkot sa tatlong insidente ng away kalsada, isang tao lang pala. Binansagang Mangboy ng Fairview, kinilala ang viral driver na si Jesse Virtudazo. Nakasalukuyang nasasangkot sa kabi-kabilang reklamo dahil sa kanyang agresibong pag-uugali sa daanan na huling-huli pa on-cam. Ayon sa Station Commander ng Quezon City Police District Station 16, agad silang nag-imbestiga na makita ang viral video nito sa social media. Ang nangyari nga po is, yung nangyari yung insidente is agad na nag-report dito sa ating istasyon yung ating biktima na according po sa kanya is meron pong humarang ng kanyang sasakyan at dinuro-duro siya. Agad naman po tayo nag-conduct ng investigation. Pinuntahan po natin yung lugar para makapag-view ng CCTV footages and nag-verify po tayo sa LTO upang matuntun po natin yung sinasabi niya pong nanduro-duro sa kanya. Nakarehistro po dun sa sasakyan is pinuntahan po natin to dun sa kanilang address, pero ang nakausap po natin is yung kanyang asawa. At sinabi niya nga po na kinumpirma niya na ito po yung ating suspect at hindi na po nakatira doon sa kanilang bahay. After po natin ma-identify yung ating suspect is nakipag-coordinate po tayo doon sa victim at sinampahan po natin ang kasong unjust vexation at light threat. Pulis na lang tayo. Tao sa tao. Eh, ba't po may dala po kayong gano'n? Kita kausap, siya kausap ko. Huwag naman po. Laking gulat nila dahil ilang araw lamang ang nakalilipas, ilang pang viral video ang tumambad sa kanila at ang nasabing lalaki pa rin ang sangkot sa away kalsada. Medyo naalarma po kami, although sa mga video is hindi naman nagkasakitan or wala namang malubhang nangyari, pero sa loob ng ilang araw, sunod-sunod yung pangyayari. So medyo naka-alarming na po sa part namin. Nagsunod-sunod na lang po na nag-viral, pero wala pong nag-report dito prior po dun sa insidente nung I believe pangalawang video na po yun. And nung na-monitor po namin na na-upload na po yung pangalawang video, doon po namin nalaman na meron pa palang ibang video na nagsisirculate sa social media regarding po dito sa ating suspect. Yung lateral coordination po sa bawat ahensya ng gobyerno regarding po sa mga ganitong klaseng incident, hindi lang po sa road rage, ganun na rin po sa ibang mga insidente, is napakalaking tulong po upang ma-resolve po yung mga ganitong krimen na nangyayari sa ating lipunan. Pwede po nila maging reference yung report namin
And para po sa investigation din po nila kung papatama ba nila ng administrative penalty. Ipinatawag na rin ng Land Transportation Office o LTO National Capital Region si Virtudaso para sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Through Facebook, no, posted siya dated January 3. Then initially, after namin nakita nun, nag-issue na kami ng show cause. Pinadala namin sa owner ng motor vehicle. Since yung plate number na identify natin, yung muna yung first step natin to identify the ownership of the motor vehicle. And na-receive niya nung January 6. Then after that, naka-indicate naman doon na meron siya 90 days suspension for his motor vehicle. No? So, nagulat nga kami na receive niya yung show cause, dapat naka-suspend na siya eh. Pero meron pa rin nakita namin, posted siya January 12 and January 13, no? Na on the third incident na badly, third incident, same offense siya. Lahat same scenario yung nangyari. Ang unang hearing ni Virtudaso, dininig nito lamang Huwebes, habang ang dalawa pang show cause order ay tatalakayin pa sa 24 ng Enero. Based lang sa video, then kung ano yung sasabihin niya sa hearing, plus the affidavit na isasubmit niya, doon kami magbe-base, no? Pero initially nga, through that video, medyo yung how he used the road, medyo may mali po regarding that. Nakaibigay sa show cause yung obstruction and the improper person to operate motor vehicle, which is the worst thing na mangyari sa kanya if ever lumabas yung resolution natin. Dahil nga sa ugali niya sa daan, sa kalsada. Malaking bagay po, no? Video itself, may evidence na siya. No? Hindi naman siya na-altered something kasi nag-viral talaga siya. No? Kaya sa amin, kahit walang complainant, ginagawa namin yung part namin. Lalo na yan, 3 beses. No? Medyo unusual thing na nangyayari sa tao. Paglilinaw ni Assistant Regional Director Lim, bibigyan nila ng malalim na investigasyon ang nasabing insidente. Sa kabila nito, dito na rin na-discover ng Responde Team na marami pang kasong kinasasangkutan si Virtudaso, maliban sa mga road rage incident na naidokumento ng mga netizen. Wala na natin nakita yan, no? Na siya lagi na third incident. Yun ang problem. No? Tapos sunod-sunod. Hindi parang nangyari every other day o weekly yung lumalabas na video. Baka may other more videos. Na scenario naging nangyari noon pero hindi lang siya recorded. No? Kaya yung due process naman niya, bibigyan natin siya. May 3 show cause order na ibibigay sa kanya. Since different event naman nangyari, no? Bad event nga lang. Para at least ma-collate natin yung mga lahat ng ebidensya. Sinisiguro nilang magiging maigting ang kanilang kampanya upang mas matutukan ang mga motoristang lumalabag sa batas. Lagi naman yung sinasabi namin sa LTO, no? Aside sa alam nyo lahat yung batas, sa land transport laws na yan, kahit magaling pa kayo dyan, pero kung may iba kayong attitude, character, discipline, tsaka yung patience nyo sa daan, hindi nyo kayang gawin yun, medyo init talaga yung ulo nyo. Huwag masyadong mainit ulo sa kalsada dahil hindi lang kayo ang masasaktan, pati yung mga kasama natin sa daan, lalo na yung mga pedestrian dumadaan din sa daan. Pulis na lang tayo. Tao sa tao. Eh, ba't po may dala po kayong ganyan? Kita kausap, siya kausap ko. Huwag naman po. Paliwanag naman ng psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena, ang behavior na ito ay maaring mag-ugat sa iba't ibang rason na maaring magdulot ng mas malaking problema kung hindi agad maagapan. Saan ba nanggagaling ang road rage? Actually, madami siyang mga disorders na pwedeng kaugnayan. No? And one of that is meron siyang problems with impulse. No? O sobrang not in control with themselves. No? I think pangatlong times na nahuli siya, no? So 3 times. So ibig sabihin, pasyente siya na hindi siya nagko-comply sa kanyang mga gamot at treatment, no? So yun ang problema doon kasi ang nangyayari is nagda-drive siya,
Tapos 3 times na nangyari. So a recurrent episodes of poor impulsivity which resulted to road rage. Ito ang problema kasi kung hindi siya under medications or hindi siya nagpapagamot, there is a high risk for recurrence of the symptoms. Physical violence can happen. Kaso, court cases, just what is happening. And ito ay mahirap, lalo na kapag nandyan na. Ano pa yung mga results nun would be, syempre, accidents, that can result to death. And it is very dangerous. Maging kalmado sa likod ng manibela. Itong payo ni Dr. Arsena sa mga motorista upang maiwasan ang anumang away kalsada. Mahirap kasi na ma-identify yun, not unless kung merong nagmamanifest ng ganitong behavior. One of it would be road rage, others would be sobrang magalitin, yung extreme bouts of anger, na hindi sila nakakapag-adjust sa situation. Kasi hindi mo siya makita physically, Pero pag sila ay naproprovoke, may possibility na magkaroon sila ng addictive na behavior. Kalma lang, chill ka lang. Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin ang galit niya dahil that can trigger more and more violence or danger. Safety first before anything else. Always make sure na capacitated kayo mag-drive, Kaya huwag niyong dalhin yung sama ng loob niyo o yung puyat, pagod, o gutom, Always be prepared when you drive and make sure that emotions are in control. Kabi-kabila man ang problema sa mga kalsada, kabilang ang buhol-buhol na traffic, maraming mga sasakyan, mataas na presyo ng petrolyo, dagdag pa mga pasaway na driver na ating nakakasalamuha. Huwag basta-basta magpapadala sa init ng ulo dahil bawat sitwasyon o problema madadaan sa maayos na usapan kung magiging kalmado lamang ang magkabilang panig. Sir, tama na po yan, sir. Ipipilit mo? Mali ka na nga, ipipilit mo? Sagot! Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na! Sagot! Pasensya na ako. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.